beloved Boss Mike Cervera. Oo, ibang klase ito ha. Pakinggan po ninyo. Oh. Ito yung mga balita na mga ano eh. Ha? Oh, tingnan niyo mga kababayan ko. Kundi ba naman din na etong ABS-CBN mga kababayan, namamali na mga kababayan ko. Pakibasa na lang ho. Sabi dito mga kababayan, not for sale. Ayan ha. Hindi pumayag si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibenta ang kanilang bahay sa Doña Luisa Village, Davao City. Nako! Link sa buong ulat sa comment section. Duterte rejects plan to sell Davao home. Bakit nadamay si Pangulong Bongbong ABS-CBN? Hoy! Bakit nadamay? Ano yan? Kita nyo mga kababayan, oh. Dinadamay po itong sino to? Pangulong Bongbong dito. Abay, ibintang na naman ng, ako, ewan ko ba? Mali-mali itong mga, nyo eh. Hindi naman pag-aari ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Jr. yan. Ang nagmamay-ari niyan, si Digong. Oh, nagkamali na. Ah, Hoy! Baka naman na nag-overtime to ng sobra-sobra mga kababayan. Kung kaya, hindi na alam kung ano yung, yung kanilang isinusulat sa kanilang mga balita. Oh, kita nyo, eto mga kababayan, matindi to, pakinggan po ninyo. Oo, isang DDS vlogger, binanatan itong sino? Si mga bilyar, mga kababayan, matindi to ha. Eto ngayon trending ha. Oh, pasok! So-called 1.5 trillion pesos empire Pakinggan nyo to mga kababayan kasi ibang klase to ha. Oh, tuloy. of the Villar land. A number so massive, it outshines SM Investments, Ayala, and even the country's top 10 conglomerates combined. But here's the truth. Nako. There are no audited financials, Talaga? no public disclosures, Naku. and no third-party Naku. appraisals to back that number up. Under Republic Act 8799 or the Binasahan na tayo ng ng RA. Oh, ng RA 8799. Oh. Securities Regulation Code, Nako. any public company is required to disclose material changes in its financials. Section 24 penalizes omission or distortion Nako. of material facts. Nako. Villar Land has filed nothing since September Nako. 2024. Naku, bakit kaya? Bakit kaya? Oh, sige tuloy. Yet they claim over 1 trillion pesos Naku, in dami. profit through a land revaluation. Grabe no mga kababayan, Ito siguro yung lupa na Ito yung lupa mga kababayan na binili nila ng 1,000 lang mahigit. Kung di ako nagkakamali, 1,000 lang mahigit mga kababayan. Tapos ngayon ang bentahan. Naku, grabe. Ha? 100,000 na ang halaga. Oo, tapos mga kababayan, hindi man lang nire-report ito. So mga kababayan, kumita sila ng trilyon. Kaya naman pala, yung mayaman ng mga bilyar. Dahil sa ganyan, Sa bagay, kung negosyo. Pero sana naman, wag sobrang mahalin yung kita. Kailangan mo rin magdeklara ng iyong mga taxes para naman ang gobyerno makinabang at maitulong sa sambayanan. Di po ba? Pero etong mga bilyar daw, sabi dito ng isang DDS vlogger, mga kababayan, ako'y nagtataka. Di ba bilyar supporter ni Digong yan? Bakit binabanatan nila ngayon? Bakit kaya? Hindi nila dinideklara daw yung tamang buwis ng kanilang mga property na na-acquired. Oo. Mga kababayan, tuloy lang natin. Hindi ko pa napanood to. That's not a corporate miracle. It's a regulatory red flag. Naku. Their claim rests on a supposed revaluation of land bought for 1,420 pesos Yan. per O yan na mga kababayan, nabili nila. Naku, alam nyo na siguro kung saan lugar yan mga kababayan.
bandang south ito mga kababayan. Nabili nila ng 1,420. Tapos mga kababayan, gamit ang pondo ng bayan, gumawa ng mga kalsada. At ito naging issue to nung panahon. Panahon yata ni Digong. Ngayon mga kababayan, ang value ngayon ng lupa dahil nagawan na ng kalsada na galing sa pondo ng bayan, nakaw, sobra-sobra ng doble. Tuloy. Square meter, now said to be worth 345,000 pesos. Naku, grabe, 1.4. Tapos ang value na ngayon, 345,000 kada square meter. Grabe, no? Ang tindi, mga kababayan. Alam nyo ba yon? Imagine nyo, yung 1 square meter, ang kita nila, mga kababayan, 340. 43. 50. Nako, laki, mga kababayan, sa luwag ng lupa na yon, ang dami. Gaano kalaki yung kinikita ng mga bilyar dyan kung totoo ito? Tuloy. Per square meter. Grabe. That's a 24,000% markup with 24,000 markup, mga kababayan. 24,000%. Hindi ho 100% markup Hindi ho na doble. Sobra-sobra, 24,000 na doble. 24,000 na beses na doble yung property na na-acquire nila. Grabe. Tindi, mga kababayan. Ano bang gagawin nyo sa pera? Hindi nyo madadala yan sa hukay. Tapos nandyan pa kayo. Saan? Sa gobyerno. Para protektahan etong mga ito. Grabe talaga. Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung meron lang ho akong sapat na mabubuhay na tayo hanggang mawala tayo sa mundo, mga kababayan, pipiliin ko na lang yung easy, walang stress, walang problema. Mananatili na lang siguro ko sa probinsya. Basta kasama ko si Jen Angeles, Sabi naman niya, sasamahan niya ako Ewan ko lang, baka magbago isip na. Kaya mahirap, mga kababayan, Grabe na ang daming pera, Sige, tuloy. without comparable sales, without development, Oh. and without independent evaluation. That Kita nyo, hindi man lang kumuha ng ibang nag-evaluate, sila na lang. At wala pa ho yung improvement maliban sa kalsadang pinagawa nila na galing sa pondo ng bayan. Ibig sabihin, mga kababayan, ginisa tayo sa sarili nating mantika ng mga bilyar. Grabe, no? Tuloy. violates PFRS 13 on fair value measurement and PAS 40 on investment properties, which require observable market data and third-party appraisers, not gut feel. So, ibig sabihin, kailangan kumuha ng third party para mag-appraise nito. Hindi po pwede na ikaw na yung may-ari, ikaw pa yung mag-a-appraise. Diba? Siyempre, para-paraan yan. Ganyan, dyan sila expert Or just multiply math. Let's be clear. Recording unrealized gains and profits without disclosure Ano ginagawa mo dyan, Remulla? is a potential case of financial misrepresentation, punishable under Section 26 of the Securities Code. If this was done to raise share prices or attract investors, then we are already in the territory of market manipulation under Section 24. Marunong, marunong, mga kababayan, marunong. Pero ang pinagtataka ko talaga, mga kababayan, kasi DDS ito bakit binabanatan itong mga bilyar Ano kaya ang dahilan, mga kababayan, Ano kaya ang dahilan ni Dena Bonabe? Dina, ano ang dahilan? Bakit nyo binabanatan na ngayon yan?
1, paragraph C. Hmm. And what of their board? Hmm. Under the revised corporation code, Hmm. directors must uphold fiduciary duties. Correct. Approving fantasy valuations without proper basis is a breach of that duty. If external auditors signed off on it, then they may be liable under Republic Act 9298 or the Accountancy Act for gross negligence. Daming paliwanag pero isa lang yan mga kababayan. Alam nyo, maraming pananagutan at dapat ipaliwanag itong mga bilyar kung bakit nagkaganito at tila ba tinatakasan yung mga kanilang mga obligasyon sa gobyerno, lalo na mga kababayan. Ano? Siyempre sa ating mga Pilipino rin, dapat nilang isplika kung bakit nagkaganyan. Di po ba? Ano bang ginagawa ninyo? Puro pera na lang ba ang iniisip nyo? Hindi na yung kapakanan ng maraming mga Pilipino. Di ba? Gaano man lang yan kung magbigay kayo ng mga kabahayan para sa mahihirap na tao. Hindi nyo naman yan madadala. Sabi ko nga, hindi nyo madadala yan sa inyong libingan. Abay mananatili pa rin kayo sa 3 square meter. Magkakasya na kayo. Eh kung 1 square meter, patayo mga kababayan, maluwag-luwag na yun eh. Di po ba? Pwede na, nakatayo. Pag nilibing, ano? Yung pag nilibing kayo mga kababayan, nakatayo, kasya na yun. Yung 1 square meter, maluwag-luwag na yun. Yan mga kababayan, ano masasabi nyo dyan? Nako, ang aking tanong kasi dito, bakit kaya mga kababayan, binabanatan na nila itong mga bilyar? Di po ba? Kasi nakakapagtaka talaga. Oo, iba eh. Eto naman, dumako naman tayo sa karagatan mga kababayan. Grabe to, matindi. Oo, ang tindi-tindi nito mga kababayan. Ang Taiwan binomba ang barko ng China, hindi nakapalag. Matindi to mga kababayan, matindi. Ang barko ng China binomba ng Taiwan, ng barko ng Taiwan, hindi nakapalag mga kababayan. Panoorin nyo, pasok! Yan o. Pinapalayas yung barko ng China mga kababayan sa kanilang sa kanilang teritoryo. Kita nyo, binomba mga kababayan. Binomba po ang barko ng China ng barko ng Taiwan. Yan, nakahanap kayo ng katapat. Kita nyo mga kababayan ko, ito kayanan lang yung maliliit na bansa sa bagay, maliit lang ang Taiwan pero may kakayanan, ano? Ayan pinalagan mga kababayan ng barko ng Taiwan, itong barko ng China, dahil po pumasok sa teritoryo nila, itong barko nila, mga kababayan. Ito, yan binomba ng barko ng Taiwan, mga kababayan, matindi. Kala nyo ganti-ganti lang yan, Wala! Layas! Ayaw, binobomba mga kababayan, matindi, no? So ngayon mga kababayan, eto na, ang China mga kababayan, yung kayang-kaya lang nila, no? Ano kaya ang aksyon ng China dito? Kung sila mga kababayan, tayo yung binobomba, ngayon, ang Taiwan naman ang nambomba sa kanila ng tubig. Paano na? Papalag kaya ang China na ito? Di po ba't nagtatangka nga itong girahin ng Taiwan dahil kiniklaim po nila na pag-aari at sakop nila ang Taiwan. Ano po? Parte pa rin daw ng China ang Taiwan. Kaya kailangan daw sumailalim sila sa gobyerno ng China. Na hanggang ngayon mga kababayan, ugong-ugong nakaraang taon pa yan na magkakagera na nga dyan. Pero mga kababayan, hanggang ngayon wala pa rin.
Parang mga kababayan, no? Tignan ninyo. Parang ang Taiwan mas pa rin mas matapang. Kung gusto nyo, kahit maliit kaming bansa, lalaban kami, mga kababayan. Iisa lang naman ang lahi ng mga yan, pare-pares namang incheck yan. Kaya lang, sa paniniwala, magkaiba sila. Di po ba? Kaya dito na nagkakatalo. Kung magpapasakop ba ang Taiwan sa China o ilalaban nila yung kanilang soberenya. Kasi meron na hong sarili na gobyerno ang Taiwan na ang kanilang pinaglalaban, bakit nyo kailangan pa kaming pakialamanan? So ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo po rito sa ating mga tinalakay? Paki-comment na lang. At inabot na tayo ng mahabang oras. Opo, paalala lang sa mga hindi pa nakapag-like, share, and subscribe. Huwag nyo pong kalilimutan bago tayo maghiwa-hiwalay. Muli, mga kababayan, magpapaalam na ang inyong lingkod sapagkat maaga pa uli ako bukas na magla-live. Oo, bago ako magtrabaho, alam nyo naman, kailangan nating sipagan, para makabawi tayo. Oo, napabayaan natin tong channel na to mula nung ibinakasyon ko si Jen Angeles sa Europa para naman magkaroon siya ng alaala sa akin, mga kababayan, nang hindi lang puro mga sama ng loob, mga kababayan, So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang. Opo, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Our beloved Boss Mike Cervera.